Okay. So, eto na, guys. Ito yung rumors natin. Okay? So, one is yung, hindi ko i-reveal lahat, Pasensya na. Kasi hindi man tayo umabot ng 100. Okay? 100 viewers sana yung gusto ko. Pero, tulad ng sinabi ko, okay? I-reveal ko lang sa inyo yung pinakamadaling intindihin. Okay? So, one is yung bond market exit plan. Okay? That's number one. Okay? The sovereign wealth funds have been quietly reducing US Treasury exposure. Okay? Para, okay, i-prepare for a or for a settling key trades para sa gold and Bitcoin. Kita na natin yun ng mga gold di ba? At yung mga ibang precious metals. Pero meron din tayong tinatawag na early testing of stablecoins based cross-border rails that bypasses the legacy systems. Ito yung the reason why Donald Trump is pushing MiCA. No? And yung and why Donald Trump is also pressing on yung Genius Act is because of stablecoin. Okay, na maging available ang USD, USDT, USDC sa buong mundo. Okay? Pero magbabayad pa rin sila sa US. Wala na silang utang sa US pero nagbabayad pa rin sila dahil ginagamit nila yung USDC, USDT. Talino, di ba? Now, ito na yung sasabihin natin. Okay? Paano mangyayari yun? Paano mangyayari na nagbabayad pa rin tayo sa US? Sa liquidity ng US? Paano mangyayari yun? Okay, next time ko na explain. Sobrang haba na ito eh. Pero chismis yun. Okay, number 2. Okay, liquidity trap. Sorry, bulol talaga ako guys. Liquidity trap. Okay, engineered by mega funds. Okay, pag sinabi mega funds, ito yung large players na coordinated, okay, or nagko-coordinate to drive Bitcoin to a negative 10%. Okay, so nangyari na recently with the Bitcoin, okay, kita natin, no? So, this is the proof. Okay, para lang sabihin nyo, wala mang basihan yung sinasabi mo. Ito tingin ko. Okay, ito yung haka-haka ko lang. Sa akin lang to, sa pantaha ko lang. Okay, dinadrive nila yung price na bumaba ng 10% to 18% zones para makapag-scoop sila ng supply sa OTC. Okay, this is the winter mute scandal all over again. Okay, while the retail panic sells, okay, and this is August 2024 all over again, including the pre-arranged forward deals with the miners to lock the flow before the next hyper cycle. Okay, hindi ko sinasabing bull run cycle, hype cycle pa lang. Okay, kasi ang bull run nakatago talaga yan. Hindi natin yan makikita. Kahit sinong Poncio Pilato mag-predict niyan. Okay, na magkakaroon ng super bull market run, etc. na maya't maya ka mag-iisip paano ito na yung top, paano ito na yung top, etc. Okay, hindi natin din malalaman yung point na yon, yung puntong yon. Okay, so number 3 is yung bubulwak yung staking sa iba't ibang DeFi sectors na major. Hindi ko sinasabing yung mga major yung mga all sectors. Ito yung tinatawag na may magandang security. Hindi ko sinasabing lahat, okay? Uulitin ko. Ang major DeFi sectors, okay? Pansin ko lang yan dito. Okay? Bubulwak siya mainly for Ethereum. Okay? Mainly for Ethereum. So, major staking pools and yung mga VC-backed entities rotate their unstaked Ethereum into high-yield DeFi strategies. Okay, hindi ko sasabihin kung ano tong asset na to, pero tagal ko nang dinadaldal to sa live. Okay? So, kung kayo, naka-XRP pa rin kayo para lang sa kakarampot na times 5 or times 3, times 4, hindi naman kayo nakabili sa below $1, diba? It's okay. Patawarin mo yung sarili mo. Okay? Huwag kayong mahiya sa talo nyo. Mas nakakahiya yung mga taong tinalikuran nila yung talo nila at hindi ginamit yung talo nila para matuto.
Okay? So, ito yung sasabihin ko sa inyo. Okay, hilamos ko lang ng konti sa inyo para magising kayo ha. Okay, para magising tayo, parang umaga na naghilamos kayo ng malamig na tubig. Ihilamusan ko kayo ng malamig na tubig. Sa $2 ka bumili, bumabagsak na ngayon. Okay? Ngayon, nanggigigil ka na sana bumagsak ng $1 pababa. Pero hindi bumalik doon. Imbis na intay ka ng intay, bumili ka ng totoong assets na magpo-formulate ng true system or new system sa buong mundo. Okay? Ito yung tinatawag na DeFi. Maghahanap ka ng magandang DeFi. Okay? At saan umiikot yung pera? Okay? Tigilan mo na yung pagiging super conspiracist mo na walang basehan. Okay lang na maging conspiracist. Okay? Pero dapat meron kang solid basis. May pinaguhugutan ka. Okay? Kahit mga scientists na gumagawa ng hypothesis, hindi po pwedeng walang pinaguhugutan. Okay, inventions came from, okay, and have been derived from something. Hindi po pwedeng mag-create ka kasi energy cannot be created nor destroyed. Okay, hindi ka Diyos. Okay, yun yung sasabihin ko sa inyo. Kaya mo bang umutot ng diamonds? Kaya mo bang umutot at umebak ng gold? Sorry sa mga kumakain. Sinasabi ko lang. Okay, so ito yung sasabihin ko sa inyo, guys. Okay, focus on marireveal. Mag-focus na lang kayo sa efforts na ginagawa ng central bank para mabuhay pa sila. Okay? Ito lang sasabihin ko sa inyo. Okay? Fokusan nyo at hanapin nyo saan gustong ipasok ng central banks yung pera nilang natitira. Okay? So, next. Hindi, wala nang next. Hanggang 3 lang. Okay. Yan na, generous na yan ha. Dalawa na lang. 3 na lang iniwan ko sa amin. Dapat nga 4 lang. Dapat 2 lang ibibigay ko. So, yan. 6 yung chismis, pero 3 lang sasabihin ko sa inyo. Yung 1 gem na sinasabi ko sa inyo is wag kayong bumili ng AI. Yan na sasabihin ko. Okay? Mas madaling humanap ng DeFi kaysa humanap ng AI. Okay? Ang daming peke. Okay? Sa AI. So, ito lang sasabihin ko ulit. Okay? Sa atin lang muna. Okay? Ang technique. Okay? Gusto nyo maghanap ng totoong gem? Okay? Di nyo ito maririnig sa kahit sinong Filipino influencer. Okay? Okay, hindi nyo maririnig to sa kahit anong Filipino influencer. Bibigyan ko kayo ng clue para mahanap nyo agad yung gem na to. Etong gem na to, okay, yung susunod yung gem na makakapag-bulwak ulit ng crypto nyo is, nabanggit ko na rin to. Okay? Pero, sasabihin ko sa inyo na ito ay institutional adoption. Okay? Pero on a lower key. Okay? Kasi nasa yung mata natin nasa institutions na eh. So ano yun? Ito yung enterprise solution. Sinabi ko na to dati. Pero babaguhin natin yung solution. Ito yung enterprise acquisition. Okay? So, ano ibig sabihin nun? Imbis na yung mga enterprise ang bumibili ng Bitcoin ang bumibili sa enterprises. Okay? So, ano ibig sabihin nun? Ulitin natin ha. Hindi literal to ha. Huwag nyo literalin. Wisdom lang to, guys. Okay? Isipin nyo lang maigi. Okay? If you chase one thing, that's what you worship. Okay? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, unahin nyo yung Diyos. Kasi pag hinabol nyo yung Diyos, yun ang proof nyo na i-worship nyo siya. Pero kung XRP ang hinahabol nyo at hinahabol nyo siya sa presyo ng ganito, worship nyo yung XRP at that certain level, at the certain price. Okay? So ito yung sasabihin ko sa inyo. Many enterprises will be worshiping Bitcoin
just to save them from this capitulation. Just to keep their companies up. Just to keep their names to be there. To be relevant. Okay? Yan yung jam ko. Okay? Hindi yan sasabihin ng mga Pilipino. Okay? At hindi ko sila masisisi. Pinagpala lang tayo na nandito tayo sa US at nakikita ko yung mga nangyayari first hand. Bago pa maging patok sa inyo dyan, patok na dito. Kaya hindi ako believe dun sa Pilipino nagpapasa ng ano na ilagay sa blockchain, etc. Since 2021 pa natin yung pinag-uusapan na sana gawin ni Pilipinas yun. Ganun kabagal ng Pilipinas. 2017 pa lang, US is already proposing this one. Big shoutouts kay Mark Cabral. Okay. So yun lang guys. Okay, wala na akong masyado i-chismis sa inyo guys. Pero chismis lang lahat ng yun. Kailangan nyo pa rin aralin, planuhin at kilusan. Nang sa gayon, ang lahat ng to ay ating makamtan. At syempre guys, stay awesome. Goodbye guys. Thank you and stay safe on your trades, okay? Ingat-ingat. Salamat. Thank you, Exy. And big shoutout sa asawa ko and God be the glory.